So what's up mga ka-action, mga kakamping, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Ito ho, good news ho ito para sa atin. Pero alam naman natin sa mga DDS ay talagang manggagalaitin naman sila dito or maiinis naman sila dito. Ito ho mga ka-action, mga kakamping, i-share ko lang ho ito sa inyo, no? Basahin ko lang ho ang naging caption dito sa video ng Rappler. Ayan, credit po sa video nyo. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Ayon ho dito sa naging title, What's House designates Bini Abante daughter, Princess as official spokesperson. Abay, congratulations po sa inyo, Attorney Princess. Ayun. Sus, kung magbasa ho tayo dito sa mga komento, mga ka-action, naku po, grabe na ang panggagaliitin ng mga DDS. Ito po, may interview po siya dito. Panoorin at pakinggan ho natin kung ano ba ang mga dapat niyang gampanan or tutukan, mga ka-action, mga kakamping. Okay? Ito po. As spokesperson. I'm Attorney Princess Abante. I believe I will assume starting today as House spokesperson. I will be working closely with all of our media friends here sa House to give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkakaroon ng spokesperson ng House? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside from the members of the House of Representatives. Mama, ano yung nag-raise ng need for this? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sino nag-tap sa inyo? Sino po nag-tap sa inyo? Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was the minority leader, and even in his capacity now as chairman of the Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. No? So, recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. Ma'am, is it Speaker Romualdez who tapped you? I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication. Ma'am, of course, itong appointment mo sa spokesperson comes at a very high time na, of course, maraming binabato sa House of Representatives. Maraming criticisms regarding, of course, how are you going to approach this job, especially sa mga critics ng House of Representatives po? What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti to sa mamamayan at sa buong bansa. Ma'am, Kung reach ng role nyo, 19th and 20th Congress. Well, right now, I'm still working on the 19th Congress. As we end the 19th Congress, I'm looking forward to working with all of you as we transition to the 20th Congress. Ma'am, are you going to be a more patolera kind of spokesperson? I mean, of course, ma'am, binaba natin sa House of Representatives, minsan below the belt, minsan fake news. Kayo po ba maging parang patolera na spokesperson?
spokesperson? I don't understand yung patolera na spokesperson. I understand na we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, ma'am, sir. Ma'am, sorry. How will you communicate with us, House Media? Are you going to hold regular press con? We're working po on how we will schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think a lot of you has worked with me, both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, no? And I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Covered hearing pa yung impeachment trial. Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. But I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Yes, to be the spokes of Mayor Lacuna, paano po kayo nag-prepare para po dito sa mas malaki role niyo po sa spokes sa House? Definitely being part of the City of Manila, its communication team has napakalaki ng sakop ng lungsod ng Maynila at napakalaki ng trabaho na napagkatiwala kay Mayor Hani during her term. Napakalaking bagay yon to prepare me, especially in meeting all of our media friends and understanding how we need to communicate, not just to the media but also to the public. Where will your office be attached to? Will it be under the Speaker's office or will it be independent and under the institution itself? Right now, under the institution itself, no, we will still meet with the Secretary General to finalize all of the details of the official designation for my task. Ma'am, are you going to have a deputy spokesperson or additional staff? O kayo lang po ba mag-isa magiging kaharap namin sa... Wala pa po akong information on that sa ngayon. Siguro po sa ngayon, kailangan masanay muna kayo sa akin. Meron po, ibang matter na po. Nilabas po yung latest Pulse Asia survey. Mga registered voters saying 50% daw po ay against or tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. How will this affect po yung ating, your reaction and how will this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey, pero mas kailangan bumaba tayo sa tao para mas maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila, hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin. Ma'am, do we know who signed your appointment? Is it Speaker office or Section office? I cannot answer that at the moment. Ma'am, of course, nasa lang po from my end. Kasi ang nagiging negative connotation po sa houses, laging ayuda. This being portrayed negatively sa social media. Kayo po ba, are you going to siguro explain pa po in layman's terms ang mga ayudang binibigay sa ating mga bayan? Kasi yun nga po yung nagiging negative. Marami pa naman po tayong ibang mga polisiya, programa na sinusulong ng Kongreso. Isa lang yan, yung mga ayuda na tinitignan ng Kongreso. Madami tayong mga programa at policies, legislations on job creation, on alleviating poverty. Napakarami pa natin mga kailangan tutukan, tignan, at hindi lang po, lahat po yan ang gusto natin na mapaliwanag sa mamamayan. So, we would try to communicate all of the programs as much as we can. And definitely, our friends in the media would help, no, so that we could make sure yung mga atensyon sa mga tamang polisiya at dapat na polisiya mapagtuunan ng pansin ay ang mapakita natin sa mamamayan. Thank you. Formal na mag-action as spokesman.
So yun ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, wait lang. So, sumaswingit ang ibang video mga ka-action, kaya itiklop na natin yan. Okay? So yun po, narinig nyo naman po kung ano ang mga ano niya, mga prioritize niya o mga ano, kasi alam naman natin tagapagsalita. Okay? So, ito po yung kaabang-abang mga ka-action. Mga kaabang-abang, kasi alam naman po natin ito si Attorney Princess ay matapang din po ito sa katotohanan, 'di ba? Sa katotohanan po, maaasahan ho natin ito si Attorney Princess Abante. Yan. Kaya congratulations po sa iyo, Attorney Princess Abante, no? Ano ba yung mararamdaman ng ating mga kaibigan ng mga DDS? Oo. Nagbabasa ho ako ng mga komento. Ay, naku po. Ang dami na agad ng gagalaiti. Oo. Ang dami na agad ng gagalaiti dito, mga ka-action, mga kakamping. Abangan ho natin ang mga susunod na mga balita, no? Kasi bago pa lang naman siya, no? Pero ito nga ho, kaabang-abang po talaga. Yun yung mga exciting na mga sa susunod mapapanood natin o maririnig natin dito kay Attorney Princess Abante. Kaya congratulations po sa iyo ulit, Attorney Princess Abante. So sa ngayon, mapatuloy ho tayo mag-aantabay, no? Kung ano ang mga susunod na mga i-announce ho nila, 'di ba? Maging sa Kongreso, sa Senado, 'di ba? At sa Malacanang, kung ano ang mga good news, no? Kung ano-ano na mga good news. Kasi ina-announce naman ho ni Yossi Claire ang mga good news, no? At dito sana araw-araw din may maririnig din po tayo dito kay Attorney Princess Abante. So yun lang po muna guys ang update, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.